Taglamig na, tagulan pa nga, at kapag kaganyan, maaaring mayroong mga naiimbak na tubig sa mga sirang gulong, sa mga paso, at iba pang mga pwedeng pamugaran ng mga lamok. Ingat tayo dyan dahil maaaring mayroong sakit na makuha natin dyan. Halika kayo, pag-usapan natin. Dahil tagulan na naman, kinakailangan nating pag-ingatang maigi ang ating mga sarili, hindi lamang sa ubo, sa sipon at sa lagnat, kung hindi pati na rin sa mga sakit na dala ng lamok. Actually, alam nyo, mayroong ilang klase ng mga lamok tulad ng Anopheles, Aedes at Culex. Pinag-aralan namin ito sa microbiology sa medical school at inis na inis nga ako noon kasi sabi ko, bakit kinakailangan ko pang aralin yan? Hindi ko naman gagamitin. Well, dito ko pala magagamit at sa aking clinical practice. Anyway, mayroong mga sakit na makukuha natin mula dyan sa mga yan. Unahin na natin yung galing sa lamok na Aedes aegypti. Sigurado ako, pamilyar kayo dito, yan yung dengue. Marami-rami na rin tayong mga na-admit dahil dito. Kaya marapat lamang po na bigyan nating diin ang tungkol dito. Sa unang mga araw po pwedeng magkakalagnat ang pasyente. Yan yung tinatawag na febrile phase. Pwedeng mayroong kasamang pananakit ng mata, ng joints, ng bone pains, rashes na maliliit o di kaya pasa-pasa or bleeding gums. And then pwedeng mawala po yung lagnat at dumaan sa tinatawag ng critical phase kung saan nagkakaroon ng leakage ng dugo kaya mas malala minsan ang bleeding ng pasyente, pwedeng mabilis mag-deteriorate kung hindi maagapan. Caution lamang po, yung iba maaaring tuwang-tuwa dahil wala ng lagnat ang pasyente, pero para sa aming mga doktor, kung dengue ang kaso ng pasyente at nawala ang lagnat tapos minsan sumasakit yung tiyan, naririyan pa rin po ang ating laban at kinakailangan mabantay ang maigi ang pasyente. Dapat ma-admit dahil sabi nga, madaling mag-deteriorate ang pasyente. Dito na rin yung classic na sinasabing bumabagsak ang platelet, kaya po pwedeng magdugo sa loob ng tiyan, kaya po pwedeng dumudumi po ng may dugo o maitim. Kung mayroong menses yung pasyente, mas tatagal yung period niya. Pwede ring mag-bleed sa ilong at sa gilagid o kaya sa tiyan, kaya po pwedeng sumakit nga yung tiyan. Kaya kapag mayroong mga warning signs tulad ng sobrang pananakit ng ulo, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagdurugo sa gilagid, sa ilong, restlessness, pagtaas ng hematocrit, mas mainam na ma-admit ang pasyente upang mabigyan ng tamang gamot at ma-hydrate natin ng maigi upang makalagpas sa critical phase at maitawid natin ito sa convalescent or recovery phase kung saan nag-i-improve na ang well-being ng pasyente. Kaya kapag sinabi po ng doktor ninyo na i-admit na natin ang pasyente, i-admit na po natin yan. Isa pang sakit na maaari nating makuha sa kagat ng lamok ay ang malaria. Dito sa atin sa Pilipinas, we are targeting na maging malaria-free na ang bansa by 2030. Dito din kasi sa atin, ilang lugar na lamang po ang mayroon tulad ng mga rural areas ng Palawan. Ito naman, galing to sa kagat ng infected na babaeng Anopheles mosquito. Tulad din ng sa dengue, maaaring ang sintomas ito ay paglalagnat at pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, paninilaw, pagtatae, pagsusuka, 10 to 15 days matapos kayo ma-infect. Kapag kaganyan, mainam na makita po sa ospital upang mabigyan ng karampatang mga gamot. Para naman maiwasang mangyari ito, syempre, simple lamang po ang gagawin natin, lalo na sa mga panahon ng tag-ulan. Tandaan lamang po ang 4S. Search and destroy yung mosquito breeding sites. Syempre, kung wala na pong breeding sites ang mga lamok natin, hindi na sila dadami. Next, secure self-protection. Magsuot po kayo ng long sleeves at mga pantalon kung pupunta kayo sa mga areas na malalamok para hindi kayo makagat. Next, support po natin yung pagfo-fog at spraying. At last na, seek early consultation kung mayroon kayong mga sintomas. At ayun, di ba? Simple lang. Sana may natutunan kayo. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you at the next episode. Ingat!